Hey guys! Magandang umaga! Welcome back sa aking channel. Nandito na naman po ako si Gandara SRU para maghatid ang latest update and fresh happenings about TVJ and the legit Americans. So, sa lahat po ng mga nakikinig at nakatambay ngayon sa aking channel, shoutout po at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Syempre, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po lalago ng ganito ang ating pamilya. No, maraming salamat din sa hindi po ninyo pag-iwan na sa TVJ sa kanilang laban versus sa Tape Inc. And speaking of Tape Inc, eto na nga ang ating pong update. So matapos po ang sunod-sunod na karmang natatanggap ng kabilang kampo, alam nyo na, yung pagkapanalo ng TVJ and sa IPO, tapos yung pagsipa kay Romeo Halosos Jr. bilang First District Representative ng Zamboanga del Norte. So, naging trending din po yan sa social media kasi ba naman, biruin ninyo, meron na nga pong pag-aangkin sa titulong Itbulaga, pati ba naman sa pagiging First District Representative ba naman daw, ayon po sa mga netizens. So, di ba, parang halos lahat ng issues ng pamilya Halosos, napapansin nyo rin po ba? Lahat patungkol po sa pang-aangkin, sa pang-aagaw. So, lumalabas Kalingita Bakers na talagang eto po sila, na yan po ang gawain ng kanilang pamilya. So, parang hirap naman pong isipin na nagkataon lang at baka mamaya sabihin talagang pinag-iinitan lang po ng mga TVJ fans ang mga Halosos. Kasi hindi lang po ito patungkol na sa mga sa Itbulaga, sa trademark, hindi na lang po ito patungkol sa TVJ, pati po sa politika, ngayon sa lupa naman, ano kaya ang sunod? Baka mamaya mabulaga po tayo at meron na naman pong panibagong issue ng pag-aangkin ng mga Halosos, di ba? Kasi akala natin itong Itbulaga lang, sunod sa politika, meron pa pala, may bagong lumabas, and ang masaklap pa rito, Collegiate Americans, parang kinakarma sila. Masasabing karma kasi, ang lahat po ng laban na ito ay talo po ang mga Halosos. Lagi po silang talo pagdating sa legalities. Parang naging pintuan lang po ang TVJ para po magkaroon ng lakas ng loob yung iba po para labanan ng mga Halosos. Napakayaman din po kasi talaga ng mga Halosos. So, para anong hirap din po nilang kabanggain. And then, ayun na nga, after ng issue ng Itbulaga, kinalaban ng TVJ. So, nagsunod-sunod na meron pong mga naglalakas ng loob para po sila ay labanan. And eto nga, pagdating sa legalities, lagi pong olats ang mga Halosos. Anong ibig sabihin nun? So, syempre, sa mga kagaya natin ng mga ordinaryong Pilipino, anong palagay nyo ang tatatak sa isipan natin? Anong ang iisipin natin patungkol po sa kanila? And speaking of talo nga po, hinggil dito sa Dakak, Collegiate Americans, ang mga Halosos, sabi dito sa article ng Abante News, Halosos olat sa titulo ng Dakak Resort. Pinawalang bisa ng Court of Appeals or CA ang titulo ng Dakak Beach Resort sa 1,000 square meter property nito sa Dapitan City. Ipinag-utos din ng Court of Appeals na bakantehin ang lupa at ibalik ito sa may-ari na si Maria Consuelo Sakin na nadiskubring peneke ang pirma sa sinasabing deed of sale ng resort. Kasabay nito, inatasan ng Court of Appeals, 22nd Division, si Romeo Halosos, may-ari ng Dakak, para bayaran si Sagin ng 10,000 kada buwan para sa paggamit at pag-ukupa ng property mula ng isang pa ang reklamo hanggang sa mabakante ang resort. Nako, yari na po talagang tunay. Ang daming lumalabas na pera ngayon sa mga Halosos. Plus yung Itbulaga pa ay wala sa kanila and ang advertisers ay nangangamoy pag-aabandona ang gagawin dito sa Tape Inc. Inotis din ng Court of Appeals na bayaran si Sagin ng 100,000 pesos bilang moral damages, 100,000 pesos para naman sa attorney's fees, at 50,000 pesos para naman sa exemplary damages.
Nakasaad din sa desisyon ng Court of Appeals na ang kabuoang halaga ng mga dapat bayaran ay magkakaroon ng 6% o 6% na interes kada taon hanggang sa ganap na itong nabayaran. Nagsampa ng reklamo si Sagin laban sa Dakak at kay Halusos matapos madiskubre noong 1995 na mayroon ng titulo ang kanyang lupain sa pangalan ng Dakak. Nabatid na babayaran sana ni Sagin ang kanyang real property tax para sa 1,000 square meter property sa pag-aari niya mula pa noong 1981 pero nalaman na nakapangalan na ito sa Dakak. Nadiskubre ni Sagi na pinaparehistro sa pangalan ng Dakak ang kanyang lupain noong March 1994 based sa umano'y 1988 deed of sale kung saan ay ibinenta umano ng kanyang ama ang naturang parte ng lupain sa resort. And base rin po rito sa article na ito is that gawa-gawa lamang po ang deed of sale. Walang bentahang naganap, therefore hindi sa mga Halusos ang lupa, kundi inaangkin lamang nila ito. Kinuwestiyon ito ni Sagin at iginiit na hindi niya isinalin ang pagmamay-ari ng lupain sa Dakak at pinayagan lamang ang kahilingan ni Halusos na gamitin ito kapalit naman ng libreng paggamit ng kanilang pamilya sa resort. Grabe, parang anong hirap tuloy dumikit sa mga Halusos, no? Lalo na kung meron ka pong isang pagmamay-ari dahil baka mamaya, sa kanila na rin yon, mapunta sa kanila yon. Kaya yung mga tao ngayon sa GMA, mga tao ngayon, sinasabihan ng GMA, ingat-ingat, baka mamaya Halusos na ang may-ari ng GMA 7. Anyway, sabi pa po dito, sa panig ng Dakak at ni Halusos, iginiit ng mga ito na inalok ng ama ni Sagin ang naturang lupain bilang kabayaran para sa shares of stock ng resort. Subalit itinanggi naman ng ama ni Sagin na gumawa siya ng deed of sale at iginiit na peke ang pirma ng kanyang anak sa naturang dokumento. So, reaction, Kaligita Ricads, after ko babasa ito, bigla lalako na pa, oh my gosh, lahat na lang. Wala, yun lang talaga yung reaction ko. Napatulala lang ako din sa, oh my gosh, lahat na lang. Kasi 'di ba? Hindi na ito tungkol lang sa Itbulaga sa TVJ, napakarami pa palang mga bagay na kung saan ay inaangkin ng mga Halusos. And take note, lagi po silang olats pagdating po sa lagi silang olats pagdating sa mga legalities. So, after po ng Itbulaga, ng issues dito nga sa First District Representative ng Zamboanga del Norte. Ngayon naman tungkol po sa lupain sa Dakak. Ano po kaya ang susunod or meron pa bang mga susunod na ikasya-shock ng lahat? Pero kung Halusos, sabi ng mga netizen, kung Halusos na naman ang mababalita ay parang hindi na nakakasurpresa. Kasi after this, all of this, parang lumalabas na talagang gawain ng pamilya po nila. So kayo ba anong inyong reaksyon hinggil po rito? Sabi naman dito na ating po isang commentor about po ito sa mga nakaraan nating update. Relax lang. Paminsan-minsan lang silang showtimer nakalasap. So ayun na nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, compare nyo naman sa napakaraming victories ng ratings ng TVJ mula nang sila'y lumipat sa TV5 sa pagkapanalo ng mga noontime shows na kalaban nito, Showtime and Tahanang Pinakamasaya, ay hindi po nun matatabunan na ang TVJ ang tunay na hari ng tanghalian. So, let's be happy kung ngayon man po ay victory ang Showtime. So, ganun talaga. Minsan sa competition, may ups and down. Pero yun nga, still nananatili naman sa TVJ ang title. At hindi na kailangan natin makipagkompetensya, to be honest. They are already legend. Untouchable na ang TVJ, ano man ang gawin ng mga katapatan itong noontime show. Yun yung masasabi ko dito. Ilang beses man ulit silang manalo, untouchable, at hindi nila mapapantayan ang TVJ Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Sir Romy Obispo, kitang-kita naman kung sino yung magnanakaw. At alam naman nating lahat yun na pilit na umaangkin ng hindi naman kanila ang Halusos.
Siyon nga mga magnanakaw. So, yun na nga TVJ kasi ngayon na binabaliktad at sinasabing magnanakaw, pati po Divina Law, magnanakaw daw po lahat collegiate Americanos, na kung saan ang masasabi ko naman, papaanong ninakaw kung dinaan sa legal na pamamaraan. Kailanman hindi po matatawag at masasabi pong pagnanakaw iyon dahil nasa legal process or legal ang ginawa po ng TVJ. Samantala, sabi naman ni Miss Elvira Hanamura, tama, masyadong mapapel lang yung ibang nakakabasa or nandito sa vlog mo. TVJ defender lang tayo, kaya yon ang dapat pag-usapan. Yun na nga ang gulo nila, no? Alam naman nilang TVJ defenders tayo. So, syempre, everything's about TVJ na atin pong nedepensahan ng TVJ, tapos magdedemand sila ng update sa Showtime. Bakit? Bakit may ginawa na naman ba si Showtime para itapik po natin sila? Kaya sa mga bashers dyan, nako, alamin nyo muna kung nasa tamang lugar ba talaga kayo. Anyway, yun lang po muna aking update para sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.